Babasahin ko po sa wikang Filipino. 2 Peter chapter 1 verses 12 to 15. Kaya't lagi kong hinahangad na ipaalala sa inyo ang mga bagay na ito, bagamat inyong nalalaman na at kayo pinapatibay sa katotohanan dumating sa inyo. Inaakala kong tama na habang ako'y nasa toldang ito, ay gisingin ko kayo ng isang paalala. Yamang aking nalalaman na malapit na ang pag-alis ng aking tolda na gaya ng ipinakita sa akin ng Panginoon nating si Jesucristo. Verse 15, at sisikapin ko rin na pagkatapos ng aking pagpanaw ay inyong maaalala ang mga bagay na ito sa anumang panahon. Remembering the most important thing, pag-alala sa pinakamahalagang bagay. Dahil po ang binasa natin ay 2 Peter o ang ikalawang aklat ni Apostol Pedro, mabuting itanong natin, bakit ba isinulat ang aklat na ito? What's the purpose of the Apostle Peter in writing the second book? Now, kailangan po natin maunawaan sa panahong iyon, napakantindi ng persecution. Maraming tao ang pinapahirapan ang mga Hudyo at lalong-lalo na ang mga Kristiyano. Na kung isipin ninyo, sa panahon yon, maraming mga Hudyo na naging Kristiyano. Kaya lalo nila naranasan ang matinding pag-uusig at kahirapan. At yun ang dahilan bakit isinulat ni Apostol Pedro ang unang aklat, 1 Peter. Pagdating sa ikalawang aklat, naalarma si Apostol Pedro at nakita niya na dumarami ang mga false teachers. Maraming mga bulaang tagapagturo na pumapasok sa iglesia. At mababasa niyo yan in chapter 2 of 2 Peter. Kaya hinikayat niya ang mga Kristiyano sa panahon yun na lumago at maging matatag sa kanilang pananampalataya. Kailangan din natin ito. At mababasa niyo yan from chapter 1 verses 5 to 9 of 2 Peter. Alam niya, kapag nangyari yun na ang mga Kristiyano ay naging matatag sa Diyos at sa salita ng Diyos, mas madali nilang malalaman kung ano ang mga maling katuruan. Pwede nila itong iwasan at malalabanan nila ito. Na dito po pumapasok ang kahalagahan ng banal na kasulatan, ang mga salita ng Diyos. Tinatanong ko sa aming Sunday school, at sana kayo rin, do you have a copy of the Word of God right now? May kopya ba kayo ng salita ng Diyos ngayon? Sayang naman kung wala. With our advanced technology, wala nang dahilan ng kahit sino na walang Biblia. Kahit pa nga sa cellphone. Problema, ingat kayo pag cellphone. Baka naman may pumapasok na mensahe, hindi na Biblia tinitingnan nyo. Ingat mga kapatid. So that's a question. Simulan natin doon. Do you have a copy of the Word of God? Kung wala kayong kopya ng Biblia, ang tanong, bakit? Hindi na ba siya mahalaga? Remember Revelation 1:3, ang pagpapala sa mga nagbabasa, nakikinig, at tumutupad ng mga salita ng hula dito. You should have your own. That's where we should begin. Kaya, pag pumunta tayo sa verse number 3 of 2 Peter chapter 1, isinulat niya para sa kanila at para sa atin. Ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Tandaan niyo po, nagsisimula ang lahat sa tamang pagkakilala sa Diyos. Dahil kung hindi mo kilala ang totoong Diyos na ito ng Biblia, ang iba pang mga bagay ay mawawala ng saysay. Pero mapapansin nyo, mula doon,
pwede daw nating malaman sino ang Diyos, ang plano ng Diyos, at matututo tayong maranasan ng kapangyarihan ng Diyos para sa buhay na ito at sa pagiging makadiyos. At ang sabi pa niya, verse number 4, gayon niya ipinagkaloob sa atin ang kanyang mahahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Huwag nating makalimutan ang dakilang plano ng Diyos. Kaya siya kumilos sa buhay natin, kaya niya tayo iniligtas para tayo ay makatakas sa kasamaan at pagkasira ng mundong ito at maging kabahagi ng kanyang kalikasan. Ibig sabihin, dapat ang Diyos ang nakikita sa buhay natin. Mangyayari daw yun sa pamamagitan ng kanyang mga mahahalaga at mga dakilang pangako sa Biblia. Ganun pa ba ang pagtingin mo sa Bible? Na siya ay mahalaga at dakila. Now, obviously, wala tayo sa panahon nila. At isang bagay na hindi natin nararanasan ay yung matinding pagsubok o persecution dahil sa ating pananampalataya. Pero pakinggan niyo ko, wala man tayong pag-uusig na nararanasan dahil malaya daw tayong bansa. Pero alam niyo bang isang malaking pagsubok na maraming Kristiyano at mga simbahan ngayon? Palagay niyo ano yan? Yung kawalang pagpapahalaga. Apathy. Lack of concern. Yun naman ang kabilang banda, kung sila naging mainit sa panahon yun dahil sa kahirapang naranasan nila, tayo naman sa sobrang dali na maging Kristiyano at magsabing, kumikilala ko sa Diyos, walang kinakailangang effort sa marami. Yung pagpunta ka lang sa simbahan, parang napakalaking effort. Pero wala yan, kinalaman, lalo na sa panahon nila noon. At yun ang problema ng marami sa atin. Walang concern ang maraming tao patungkol sa Diyos, sa salita ng Diyos, at sa plano ng Diyos. Maraming tao nanlalamig. Di ba ito rin ang sinabi ng Panginoon sa Revelation chapter 2 verse 4? Pahayag, kabanatang 2. Sabi niya, ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. You have left your first love. Obviously, hindi ito patungkol sa tao. Hindi ito yung unang mong crush. Hindi ito yung minahal mo ng gusto at hindi ka pinansin. Walang kinalaman sa tao to. Ito ay patungkol sa Panginoong Hesukristo na dapat unang pag-ibig ng mga totoong mananampalataya. Pero gaya nila, iniwanan mo na rin ba ang unang mong pag-ibig? Nakakalungkot kapag dumating ang mga tao sa ganyan. Ito ba ang larawan ng marami sa atin? Kaya nung sinabi ni Apostol Pedro na ayaw niyang magpabaya sa pagpapaalala sa kanila, balikan natin yung ating talata, 2 Peter 1:12. Ang sabi, 2 Pedro, kabanatang 1, talatang 12. Kaya't lagi kong hinahangad na ipaalala sa inyo ang mga bagay na ito, bagamat inyong nalalaman na at kayo'y pinapatibay sa katotohanang dumating sa inyo. Tandaan natin, ang katotohanan ng salita ng Diyos ang magpapatatag sa ating pananampalataya. Lalo na kapag ito ay nakasentro sa mabuting balita o ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang tinanggap ng mga totoong Kristiyano. At ito ang tinanggap ng mga Kristiyano sa lugar ng Colose. Kaya kung babasahin niyo ang Colossians chapter 1, verses 3-5, nagbago ang buhay nila. Anong sabi sa Colosas, kabanatang 1, talatang 3-5? Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama, na ating Panginoong Hesukristo, sa aming pananalangin para sa inyo,
sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal, dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit, na inyong narinig noong una sa salita ng katotohanan, ang Ebanghelyo. Napansin nyo? Nung narinig daw nila yung mabuting balita ng ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa katubusan ng tao, sumampalataya sila. At dahil doon, nakilala nila ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang sabi dyan, nagkaroon sila ng pag-ibig sa mga kapatiran at nagkaroon sila ng pag-asa patungo sa langit. At yan ang nagaganap sa bawat totoong Kristiyano. Kaya pala, mahalagang-mahalaga para kay Apostol Pedro na paalalahanan sila nito. At pansinin niyo mga kapatid, ginagawan daw natin ang isa't isa ng malaking pabor kapag natututo tayong magpaalala sa bawat isa. Lalo na patungkol sa Diyos, sa ginagawa ng Diyos, at ano ang plano ng Diyos. Malaking pakinabang sa bawat isa ito. Tingnan nyo madalas nating tanong, sino ba dapat paalalahanan? Yung mga nakakalimot. Hindi yan ang sabi ni Apostol Pedro. Kailangan niyang paalalahanan yung mga nakakaalam na. At yung nagiging matatag na. Bakit? Dahil ito ay pagpapakita ng pag-ibig at malasakit. Alam niyo yung kasabihan, prevention is better than cure. Mas magandang agapan bago lumala ang sakit. And much the same way, hindi mo hihintayin na ang isang kapatid ay lumayo sa Diyos o makalimot sa Diyos bago mo siya kausapin at paalalahanan. Nag-uusap na tayo dapat palagian. That's part of regular conversation. At kung tayo naman ang pinapaalalahanan, huwag sanang matagpuan sa atin yung spirito na, alam ko na yan. Huwag na akong pagsabihan mo, sila na lang. Tandaan nyo, lahat tayo kailangan nating mapaalalahanan. Matagal ka man o bago. We all need this. Kung hindi, ba't pa natin pinag-aaksayang pumunta sa salita ng Diyos? Sa verse number 13, alam ni Apostol Pedro ang tamang gawin. Sabi niya, inaakala kong tama na habang ako'y nasa toldang ito, ay gisingin ko kayo ng isang paalala. Tandaan yung tawag niya sa katawang ito, para lang daw tolda or tent. Ikaw ba gusto mong tumira sa tent ng 10 taon? Ang tent, napaka-temporary lang yan. Ang katawan natin, napaka-temporal. Isang araw, kukunin tayo ng Diyos, iiwanan natin yan. At dahil doon, may kailangan siyang gawin habang nabubuhay pa siya. At sabi niya, yun daw ay gisingin kayo ng isang paalala. Yung salitang gisingin or stir up sa English is from the Greek diagerian, which means to wake fully, to arouse. Ibig sabihin, gising na gising, hindi half awake. At ba't kailangan gisingin? Kasi marami ng Kristiyano natutulog o nagtutulog-tulugan. It can be physically, but more so spiritually. Pero ba, alam nyo naman yan, pwedeng nakatingin ka, pero walang pumapasok sa isip mo, lalo pagdating sa salita ng Diyos. At wala kang concern kapag dumadating ka sa ganyang kalagayan. Naramdaman niya yung urgency, yung mahalagang pangangailangan na gawin na to. Lalo na, alam niyang konti na lang ang panahon niya. Anong sabi niya sa verse number 14? Yamang aking nalalaman na malapit na ang pag-aalis ng aking tolda na gaya ng ipinakita sa akin ng Panginoon nating
si Jesucristo. Bilang apostol ng Panginoon, isa sa maraming pribileyo binigay sa kanya ng Diyos, ipinaalam na malapit na siyang kunin ng Diyos. Pero, bago pa man maganap ito, sinabi na ng Panginoon yung kanyang dadaanan. Natatandaan niyo yung John chapter 21. Ito po yung huling bahagi ng aklat na Juan, kung saan, pagkatapos na ang Panginoong Jesucristo ay ipako at mamatay, ang mga alagad nagpulasan, at si Pedro at ang ilang mga alagad bumalik sa pangingisda. At nung nabuhay muli ang Panginoon, kinatagpo sila ng Panginoon. At dun sinabi ng Panginoon yung kanyang tatlong tanong. Actually, isang tanong na paulit-ulit. Do you love me more than this? Mas mahal mo ba ako kaysa sa anumang mga ito? At inulit ni Pedro, ibinabalik siya ng Panginoon. Tandaan niyo, 3 beses din niyang pinagkanulo ang Panginoon. At pagkatapos nun, in verses 18 and 19, sabi sa kanya ng Panginoong Jesucristo, katotohanan sinasabi ko sa iyo, nang ikaw ay bata pa, binibigkasan mo ang iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo'y iuunat mo ang iyong kamay at bibigkasan ka ng iba at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Ano daw ibig sabihin nun sa 19? Ito'y sinabi niya upang ipahiwatig kung sa anong kamatayan luluwalhatiin niya ang Diyos. At pagkatapos nito ay sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. Sinabi na ng Panginoon ang kanyang uri ng kamatayan. At hindi nakatala sa Bible, pero alam natin sa kasaysayan, isa si Apostol Pedro na nagbuwis ng kanyang buhay para sa Panginoon. Nung sinabing siya ay ipapako, hindi niya matanggap na gagayahin niya ang ginawa ng Panginoon. Hiniling niya, ipako siya ng patiwarik. Sa buhay o kamatayan man, pwede nating malugod at luwalhatiin ang Diyos. Pero habang nandito pa tayo, ang utos ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Yan pa ba ginagawa natin mga kapatid? Ilan sa atin ang totoong tagasunod ng Panginoon, yung seryosong tagasunod. Hindi yung paminsan-minsan lang dahil walang ganong tagasunod ng Panginoon. Either sa Kanya ka o hindi ka sa Kanya, nasaan ka? Now, again, mararamdaman yung pagmamalasakit ni Pastor Pedro sa mga Kristiyano sa panahon iyon dahil iniisip niya sila kahit na malapit na siyang mawala. Anong sabi niya? Verse 15, at sisikapin ko rin na pagkatapos ng aking pagpanaw ay inyong maaalala ang mga bagay na ito sa anumang panahon. Hindi ba ganyan ang mga magulang? Sa pagmamalasakit natin sa mga anak, hindi natatapos sa pagpapalaki sa kanila. Gusto natin maganda ang kanilang kinabukasan kahit mawala na tayo. Inihahanda natin sila. At yun ang damdamin ni Apostol Pedro. Kaya naisip ko, mga magulang, ilan sa atin ang may masidhing pagnanais para sa espiritual na paglago ng ating mga anak higit sa kahit anong bagay sa mundo. Napakasaklap na ang mga magulang inihanda ang anak para sa lahat. Nung nagkaroon na ng magandang trabaho, nagkaroon na ng magandang pamilya, tapos na. Walang pag-alala, kumusta na siya sa harapan ng Diyos. Ganun ba tayo bilang mga magulang? Mahalagang ihanda ang maraming bagay, pero higit ba yung kanilang pagkakilala sa Diyos at pagsunod sa Kanya? Hindi mo gagawin niya kung ikaw mismo hindi sumusunod ng tapat sa Diyos. At mas marami kang pinapahalaga sa Diyos. At syempre, hindi exempted ang mga kabataan. Kung kayo naman ang mga kabataan ngayon, ano ang pinakamahalaga sa buhay nyo ngayon? Sapat na ba sa inyo na makapag-aral at magkaroon ng matataas na grades? Of course, tamang mag-aral. Make your parents proud.
Pag nakapagtapos na kayo, sapat na ba magkaroon ng magandang trabaho at umasenso sa buhay? O malinaw sa inyo, lahat ito, Panginoon, bigay ninyo. Bakit? Para magamit ko sa inyong kalwalhatian. Ang problema ng karamihan, nung naging busy na, kinalimutan ang nagbigay. Ikaw ba yan? Delikado tayo kapag ang ating mga kabataan ay ganyan. At walang sino man ang may puso at pagpapahalaga sa Diyos at sa plano ng Diyos at sa buhay na walang hanggan. No, sa gitna ng pagpapaalala ni Apostol Pedro, saan sumentro ang mensahe ng apostol na ito? Ito ang sentro ng kanyang mensahe. Ito ay patungkol sa kadakilaan ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Sabi sa verse number 16, sapagkat kami ay hindi sumunod sa mga kathang-isip na ginawang may katusuhan ng aming ipalam sa inyo ang kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, kundi kami ay mga saksing nakakita ng kanyang kadakilaan. Nakita niyo? Hindi nila inimbento ang mga bagay na yan. Hindi lang kwento-kwento lang o kwentong barbero. Talagang nakita nila ang kanyang kadakilaan at ang kanyang kapangyarihan sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Hindi ba kung tayo mag-i-imagine, parang exciting kung nakita natin ang panahong yun na andun ang Panginoon, tapos pinakita niya yung kanyang kalwalhatian. Wow, ang sarap nun. Yung mga himalang ginawa ng Panginoon, napakaganda. Pero wala nga tayo doon. At hindi aksidente na ngayon ka sa panahong ito ipinanganak at nabubuhay. Dito tayo gustong gamitin ng Panginoon. So ano ang susunod na pinakamabuti? Kung wala ka dun sa panahong yon, the next best thing ay makinig ka o matuto ka sa isang nakaranas habang nangyayari yon. At ito nga mismo ang ginagawa ni Apostol Pedro. Ikinukwento niya ang kanilang nasaksihan. Ano yung kanilang nasaksihan? Sabi sa 17, sapagkat siya'y tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kalwalhatian. Ito ang patunay na ang Panginoong Hesukristo ay hindi ordinaryong tao. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Pinarangalan at niluwalhati siya ng Diyos Ama. At ito ay naganap doon sa tinatawag nating transfiguration, yung pagbabagong anyo ng Panginoong Hesukristo, kung saan ang kanyang mukha ay nagliwanag, kasing liwanag daw ng araw. Ibig sabihin, hindi mo kayang tingnan. At ang kanyang damit ay naging maputing-maputi. Yun ang totoong kalikasan ng Panginoon bago siya nagkaroon ng katawang tao. Itinago niya yun sa panahong siya ay andito sa lupa bilang tao. At mababasa niyo yan, yung transfiguration sa Matthew 17, Mark 9, and Luke 9. Anong ibig sabihin? Kung binabanggit sa tatlong gospel accounts, napakahalaga ng naganap na iyon. Inulit pa sa iba't ibang kapahayagan. Na anong nangyari? Tinuloy niya eh. Sabi niya, at dumating sa kanya ang isang tinig mula sa marangal na kalwalhatian na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na siya kong kinalulugdan. Dito pinatunayan ng Diyos na ang kaisa-isa niyang anak ay ang Panginoong Hesukristo. Walang ibang pwedeng mag-claim niyan. Kahit sabihin pa nilang sila ay anak ng Diyos, hahatulan sila ng Diyos. Ang Panginoong Hesukristo lang yun. At dahil siya ang kaisa-isang anak ng Diyos, siya ang kinalulugdan ng Ama. Minamahal siya ng Ama. Kaya pala, lahat ng nagtitiwala sa Panginoong Hesukristo, bagamat makasalanan tayo, pero dahil sa katubusang binibigay ng Panginoon, nang ihandog niya ang kanyang buhay, at siya'y nabuhay na maguli,
Lahat ng taong iyon na nagtitiwala ay kinalulugdan din ng Panginoon. Hindi dahil nakita niyang mabait tayo, hindi dahil hindi ka nagkasala, dapat yung puot. Pero napapalitan yung galit ng Diyos ng kaluguran ng Diyos dahil nasa atin ang kanyang anak. Nakita niyo yan? Yung katuwiran ng Panginoong Hesukristo. Ano pang kanyang ikinuwentong nangyari? Verse 18, kaya kami mismo ang nakarinig ng tinig na ito na nanggagaling sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. Alam niyo, nung narinig nila yan, at kinukwento ni Apostol Pedro, alam niyang hindi ordinaryong okasyon yun. Nagpatira pa daw sila, ayon sa Matthew 17, at nanginig sa malaking takot. They trembled. At sabi ko nga, tama lang na ganun ang maramdaman nila sapagat ang Diyos na ang nagsasalita. Nagkaroon silang mataas na pagtingin sa Diyos. Kinatagpo sila ng Panginoon. Andun ang banal na presensya ng Diyos. Sabi, siya yung Diyos na may marangal na kalwalatian, or in English, excellent glory. Wala nang masihigit pa sa Diyos. Siya na yung pinaka, the ultimate one. Tanong, kailan yung huling pagkakataon na alam mong kinakatagpo ka ng Diyos? Na nasa presensya ka ng banal at dakilang Diyos? Kailan yung pagkakataon na naranasan mo na malapit siya sa iyo at kinakausap ka niya? O ordinaryong pagkakataon na naman ba ito para sa iyo? Andito ka nga, pero walang halaga ang salita ng Diyos. Walang halaga sa iyo ang pagpunta sa tahanan ng Diyos kasi nakagawian mo na lang for many times. And you're just here for the attendance checking, present. Walang isip at puso mo. Hindi ka kinakatagpo ng Diyos kung gano'n at hindi mo siya hinahanap. Kung kaya mong pumasok at lumabas at walang nadagdag o nabago sa iyo, talaga bang kinatagpo ka ng Diyos? At yun na nakakatakot, mga kapatid. Sa napakarami sa atin, it has become a usual habit. Go to Sunday school, go to church, say hello, goodbye, go home, and do my own thing. Gagawin ko na gusto ko, tapos na eh. Walang itinuro ang Diyos. At wala kang panalangin, Panginoon. Katagpuin niyo po ako. Higit ba doon sa nangangaral, Panginoon, kausapin niyo ako? Ilan sa atin, nababagbag pa ang damdamin kapag kinakausap ka ng Diyos. At may pagkamangha sa Kanya, sa Kanyang kadakilaan. Mga kapatid, mga kaibigan, kung wala na yan, alam mo na, panahon na para muli lumuhod ka sa Diyos. Panahon na para hingin mo, Panginoon, kailangan ko kayo. Katagpuin niyo muli ako. At lalo na kung hindi mo kilala ang tagapagligtas, wala nang pinakamahalaga kundi maranasan mo ang kapanganakang muli na ikaw ay tubusin niya sa iyong kasalanan at manahan siya sa iyo. Nangyari na ba yan? Dahil sa pangyayaring yun, they can never be the same again. Hindi na sila pwede kagaya ng dati. Ano sabi niya sa verse 19? Kaya't mayroon kaming salita ng propesiya na lalong tiyak. Alam niyo, napakaraming inihula sa Old Testament patungkol sa pagdating ng Mesiyas.
At tandaan nyo, sa panahon ito, hindi pa nasusulat ang New Testament. Kaya sinasabi ni Apostol Pedro, lahat ng mga isinulat patungkol sa Kanya. Naalala niya gaano kahalaga. At lalo pa daw, sabi diyan, nung nagbagong anyo ang Panginoong Jesucristo, lalong pinatunayan ito ng lahat ng mga hula sa Kanya ay totoo. Hindi lang pwedeng intellectual knowledge. Alam mo sa isip, pero walang dating sa puso. Hindi na ganoon. Kaya nga isinalin sa Filipino Standard Version, ang mga ito ang lalong nagpatibay ng aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Totoo ang salita ng Diyos. Kahit binabasa mo pa lang yan, kahit naririnig mo pa lang yan, totoo yan from Old to New Testament. Pero kapag pinatunayan ng Diyos sa iyo at kumilo siya sa iyo, masasabi mo, hindi ko lang narinig, hindi ko lang nabasa, siya mismo ang kumilo sa buhay ko. Yun lang naganap kay Apostles Peter, James, and John. Naging totoong at malalim na karanasan. Nagpakilala at pinatunayan ng Panginoong Jesucristo kung sino siya. Kung gayon, at mahalaga pala, at totoo ang Biblia, anong dapat natin gawin? Sabi sa 19, the second part, at makabubuti kung ito'y pag-uukulan ninyo ng pansin, sapagkat ito'y tulad ng isang liwanag na tumatanglaw sa dakong madilim hanggang dumating ang bukhang liwayway at sumilang ang tala sa umaga sa inyong mga kalooban. Anong challenge sa atin? Ang challenge, makabubuti daw na pag-ukulan natin ito ng pansin. Dahil ito ay totoong salita ng Diyos at galing sa pinakamakapangyarihang Diyos, tama na pahalagahan natin, huwag natin baliwalain. Kaya nga, di ba tanong ko sa inyo, may kopya ba kayo ng Biblia? That's the first step. Kung wala kayong kopya ng Biblia, paano nyo babasahin? Paano ma-check ang pinag-aaralan natin, totoong iyan yun? O pakinig lang kayo ng pakinig, wala kayong pakialam kung mali ang tinuturo. Saliksikin. Pag-aralan ng mabuti. At tandaan nyo, wala nang pinakamahigit na pag-aaral kundi sa salita ng Diyos. Dahil ito ay patungkol sa walang hanggang Diyos. At plano niya sa buhay natin, lalo na paano natin siya malulugod at tungo sa kaligtasan. Walang hanggan. Lahat ng iba natin pwedeng pag-aralan, may kabuluhan, pero pangsamantala. Ang salita ng Diyos ngayon at pang walang hanggan. Ano pa ba ang masahalaga? At ganun ba ang klase ng effort na binibigay natin sa totoong pag-aaral at pagbabasa ng salita niya? Wala man lang tayong ka-effort. Makinig nga lang, wala pang effort. Ayaw mo nga gisingin yung sarili mo eh. Walang effort. Why? Hindi mahalaga ang Diyos? Hindi mahalaga yung salita niya? Doesn't matter speaking. Ang mahalaga ang Diyos na nangungusap sa atin. Mahalagang bigyan natin ng pansin. Saan niya inilarawan ang salita ng Diyos? Gaya ng isang ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim. Yung mga hula ng mga nakaraan daw ay parang lampara, parang kandila, nagbibigay liwanag sa madilim na kwarto. O kung ikaw dumadaan sa madilim na lansangan, nakikita mo ang iyong nilalakaran. Kaya nga di ba sabi ng mga awit sa Psalm 119, 105, ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Kung liwanag ang salita ng Diyos, ano ang dahilan bakit maraming tao parang nasa kadiliman at hindi alam ang gagawin? Isang bagay ang tiyak, ayaw nila sa salita ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Sabi dyan, hanggang sa pagbubukang liwayway. Nakita niyo na kung gaano maganda yung papasikat yung araw. Yung bukang liwayway.
Napakaganda. At ikinumpara, ano naman ang saysay ng isang kandila, kahit malakas na flashlight ka, ikumpara mo sa araw na magliliwanag. Yung mga hula noon, nagbibigay liwanag, oo, pero lalong may liwanag nung dumating na siya, ang totoong tagapagligtas. Siya ang nagbibigay liwanag sa bawat isa sa atin. Napakalaki kaiba. At yun, ang mensahe ng Ebanghelyo, ang mabuting balita, itinuturo sino tayo bilang makasalanan nasa kadiliman at ang liwanag patungkol sa ating tagapagligtas ng Panginoong Hesus. Tingnan nyo, sabi dyan, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Ito yung tinatawag na day star, sometimes called as the morning star. Ano to? Ito yung napakaliwanag na bituin, lumilitaw siya sa iba't ibang kapanahunan sa buong taon. At yun ang hudyat kapag lumitaw yung isang napakaliwanag na bituin na yan, malapit na mag-umaga. Di ba minsan ganon? Napakaaga pa, pero bago magbukang liwayway, may makikita kayong napakaliwanag niya. Pero sinasabi niyang malapit ng mag-umaga. At ito mismo yun. Yung sinasabing day star or the bright and morning star, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Sabi niya sa Revelation 22:16, I am the bright and morning star. Ang maningning na tala sa umaga. Huwag kang makontento sa kakaunting liwanag habang pinapangaral ang salita ng Diyos. Gustuhin mo yung totoong ilaw ng sanlibutan, ang Panginoong Jesucristo. Siya lamang ang mag-aalis ng lahat ng kadiliman sa iyo. At magbibigay ng pagbabago. Kaya habang tumungo siya sa verse number 20, sabi niya, higit sa lahat. Makita nyo, no? Ito daw yung napakahalaga, yung pangunahin at pinakamahalagang katotohanan. Ano yun? Higit sa lahat, dapat ninyong malaman na walang propesiya ng kasulatan na nahayag dahil sa pansariling pagpapakahulugan ng sino man. Dumating ang kapahayagan ng Diyos, lalo na ang Biblyang meron tayo, hindi dahil ginusto ng tao. Walang sino mang tao ang may karunungan para gawin ang Biblia. Wala rin tayong kakayanan para mag-interpret o magbigay ng sarili natin paliwanag. May mga tao, lakas-lakas ng loob, no? Binasa ang isang talata, tapos sabi, alam mo, ang ibig sabihin niyan ganito wala man lang pag-aaral. Hindi man lang tinignan ng context. Hindi natin kayang ipaliwanag kung sa sarili lang natin. Sapagkat yung mga propeta nga nung lumang tipan, marami sa mga inihula nila na binigay ng Diyos, hindi nga nila naintindihan agad ang ibig sabihin. Kasi sinasabi lang nila yung mensahe ng Diyos. Ganun din. Hindi ito galing sa tao. At patututuhanan niya sa verse number 21. Sapagkat walang propesiyang dumating kailanman na nagbuhat sa kalooban ng tao. Wala. May nagsabi, walang sino mong tao ang may kakayahan na magsulat ng Biblia sa sarili niya. Ano naman, pinag-uusapan ang Diyos na makapangyarihan, ang tao, ang kasalanan, ang plano ng Diyos at ang mga magaganap. Walang may kakayahan. At kahit daw may kakayahan ng tao, hindi niya isusulat yan. Bakit? Ikaw ba naman sasabihin mo lahat ng kasiraan mo sa iba? Dito, napakalinaw sinasabi ang tao, walang ipinanganak na matuwid. Wala. Lahat lumayo, lumihis, lahat nagkasala nga. Dapat hatulan ng Diyos. Walang magsusulat nito sa matinong isip kung siya ay may kakayanan. Walang kakayanan at walang may gusto. Galing sa Diyos ang kapahayagang ito. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga sabi-sabi lang. Hindi ako naniniwala sa Biblia kasi sinulat lang ng tao yan. Ang di nila alam, ang Diyos ang nagbigay sa mga taong nagsulat ng mensahe nito. Sapagkat paano isusulat ni Moses? Genesis 1:1. In the beginning,
God created the heavens and the earth. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit. Wala pa nga siya noon. Paano niya malalaman? Ang Diyos na nagpahayag. At ito mismo ang sabi niya. Ulitin natin 21, sapagkat walang propesiyang dumating kailanman na nagbuhat sa kalooban ng tao. Sa halip, nagsalita ang mga tao ng mga bagay na galing sa Diyos nang sila'y magpahayag sa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. That's what you call as a doctrine of inspiration. Ang banal na Espiritu ang nagbigay sa mga piling lalaki sa iba't ibang kapanahunan para isulat ang bawat titik, ang bawat salita na naririto sa ating Biblia. Kaya pwede natin pagtiwalaan, walang mali. Okay? Pero at the same time, hindi inalis ng Diyos ang mga personalidad ng mga taong ito. Kaya mapapansin niyo, iba ang paraan ng pagsulat ni Haring David, lalo na sa mga awit. Iba naman ang paraan ng pagsusulat ng mga propeta. Iba ang paraan ng pagsusulat ni Mateo at ni Apostol Pedro. Kinamit ng Diyos ang bawat isa sa kanila, pero yung mensahe ay iningatan ng Diyos. Nung sinabi doon, they were moved by the Holy Spirit. Yung salitang moved means to be carried along by the wind or current. Dinala sila. Hindi sila ang may control, ang banal na Espiritu, pero ginamit pa rin ang bawat isa sa kanila. Kaya wala nang idinadagdag dito. Kompleto na ang salita ng Diyos. Kailangan na lang hilingin natin, turuan tayo ng Diyos. So again, the challenge for us, totoong dumating ang Panginoong Jesucristo sa kaluwalhatian. Nakatala dito kung sino ang Diyos at ang plano ng Diyos, ang katotohanan na gusto ng Diyos. Ang challenge. Mas gusto mo bang makilala ang Diyos sa ito? Nananalangin ka ba na kumilos siya sa iyo, sa buhay mo in a personal way? Kausapin ka niya sa pamamagitan ng kanyang mga salita at sa pagkilos ng banal na Espiritu at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan sa Kanya. At kung ikaw ay Kristiyano, isa ba sa pagnanais ng puso mo ay lalo ka pang lumalim sa pagkakilala sa ating Diyos at tagapagligtas. At malugod natin siya habang tayo nabubuhay. Mga kapatid, yan ang pinakamahalagang paalala sa atin. Huwag nating kalimutan dahil tayo madali tayong makalimot. Meron tayong spiritual amnesia. Tulungan nawa tayo ng Diyos at kabayan niya tayo. Let's pray. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin at sa patuloy na pagpapaalala ninyo ng napakahalaga ninyong mga salita. Sa aming sarili, Panginoon, dumarating kami sa panahon na nakakalimutan namin gaano kayo kahalaga at ang mga salita ninyo. Pero ibalik niyo ito sa aming puso pang makita namin sa inyo kami humaharap, Panginoon, higit kanino pa man. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan ng Panginoong Jesus.